Magandang umaga po, Ma'am Elena. Bati ng mga mag-aaral na nakakasalubong niya habang papasok siya sa paaralan. Magandang umaga, McCoy. Kumusta na ang iyong nanay? Tanong ni Elena nang mapansin ng isa sa kanyang mga estudyante. Mabuti at magaling na po, ma'am. Nagpapasalamat po siya sa ibinigay ninyong gamot sa kanya. Walang anuman yon. Kung ano ang makabubuti sa inyo, lagi akong handang tumulong. Napangiti si McCoy at saka nagpatuloy. Napakabait niyo po talaga, ma'am. Kaya mahal na mahal po namin kayo eh. Nako, nambobola ka pa. O siya, pumasok ka na sa silid-aralan. 5 minuto na lang at magsisimula na ang klase. Sa isang maliit na bayan sa Ilocos kung saan ang hangin ay may dalang samyon ng hinog na palay at ang araw ay tila laging may gintong ningning, doon nakatira si Ma'am Elena, isang mabait at masipag na guro sa elementarya. Minahal siya ng kanyang mga estudyante dahil sa kanyang mabuting puso. Subalit, mayroon din siyang kalungkutang matagal ng kinikimkim, isang damdaming iniingatan niya sa kanyang puso. Sa araw na yon, ang kanilang leksyon ay tungkol saan pa ba? E di sa puso. Bilang isang guro ng agham, nais niyang ipaliwanag ito sa paraang mauunawaan ng kanyang mga mag-aaral. Alam ninyo ba kung bakit napakahalaga ng ating puso? Tanong ni Ma'am Elena habang isinusulat sa pisara ang salitang puso. Itinutulak ng ating puso ang dugo sa buong katawan. Ang dugo ay may kasamang oxygen at mga nutrients na syempre kailangan ng ating katawan para manatili itong malusog at buhay. Bawat pagtibok ng ating puso ay nagsisigurong umaabot ang mga sustansya sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Paliwanag ni Ma'am Elena. Biglang nagtaas ng kamay si Eliza, ang isa sa mga pinakaaktibo niyang estudyante. Ma'am, sa inyo po ba may nagpapatibok na po ng inyong puso? Sabay tanong ng kanyang estudyante. Naku, mabiro talaga kayo, sagot ni Elena na bahagyang namula sa tanong ng bata. Sige na po ma'am, kaunting kwento lang po. Napakabait at napakamaalaga niyo po kaya. Wala po bang nanliligaw sa inyo para sila naman yung alagaan niyo? Tanong naman ni Loida na may pilyang ngiti sa labi. Biglang sumingit si Miko. Uy, huwag kayong ganyan kay Ma'am Elena. Siyempre, napakaraming nagkakagusto sa kanya. Hindi na nga siya makapili eh. Tama po, di ba ma'am? Napangiti si Elena at napailing. Naku, mga anak, sige, hayaan niyo't sasabihin ko sa inyo, kapag nagkaroon ako ng unang boyfriend, kayo ang unang makakaalam. Okay ba yon? Yes, ma'am! Opo! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata na nagpakawala ng tawanan sa buong silid-aralan. Ngunit agad ding bumalik si Elena sa aralin. Sige na, iwan na natin ang usapang yan. Balik tayo sa ating pinag-aaralan. Ngayon, alamin natin kung paano nagpapump ng dugo ang ating puso. Sa ganoong paraan, nagiging mas masaya at mas makabuluhan ang klase ni Ma'am Elena. Gustong-gusto ng kanyang mga estudyante ang paraan niya ng pagtuturo dahil madaling maintindihan at puno rin ng kasiyahan. Nang natapos na ang klase at nakauwi na ang mga bata, nagring ang cellphone ni Elena. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, agad siyang napangiti. Si Rafael. Hello, Ma'am Elena? Na bukod sa mabait ay maganda pa? Bungad ng pilyong binata sa kabilang linya. Nako, napakabolero mo. Sa'yo nagmana ang mga estudyante ko. Sagot ni Elena na hindi maitago ang saya sa kanyang tinig. Nako naman, Ma'am Elena. Walang pambobola doon. I'm just stating facts, okay? Facts. O siya, bago ka pa mag-English-English dyan, bakit ka ba napatawag? Well, narito ako sa tambayan.
Sa 4 o sa 5 salitang yun, napakaraming tibok ang naging resulta sa kanyang puso. Hindi maipaliwanag ni Elena ang sayang nararamdaman sa tuwing nalalaman niyang magkikita at magkakasama sila ni Rafael. Si Rafael ay nag-aaral ng kanyang pagkadoktor, isang lalaking may matayog na mga pangarap. Lumaki siyang nangangarap na makapagpatayo ng isang ospital sa kanilang bayan para makatulong sa kanilang mga kababayan. Sa kabila ng kanyang abalang buhay, nagsisikap pa rin siyang makita ang kanyang kababatang si Elena. Madalas din naman silang nag-uusap sa ilalim ng punong mangga sa may likod ng eskwelahan. Doon din yon sa lugar kung saan sila madalas maglaro noong bata pa sila. Dahil sa kasabikan ni Elena, dali-dali niyang inilagay sa kanyang bag ang mga papel ng mga mag-aaral na kung saan nakasulat ang kanilang quiz. Iwawaston niya ang mga ito mamaya pag-uwi sa kanilang bahay. Hindi niya nakalimutang haguri ng maraha ng kanyang unat na mahabang buhok. Naglagay rin siya ng lipstick para naman maging presentable siyang haharap kay Rafael. Lumabas siyang dali-dali sa silid, inilock ang pinto, at tumanaw na sa puno kung nasaan si Rafael. Hayun at nakita niyang nakatayo si Rafael at kinakawayan siya. Halos 2 metro rin ang layo ng puno ngunit para kay Elena, 2 hakbang lamang ito dahil sa kasabikan niyang makasama muli ang kababata. Habang naglalakad siya patungo sa tambayan, hindi niya maiwasang maalaala ang kanilang mga masasayang alaala noong bata pa sila. Ang oras na ginugol nila sa pagtatakbuhan sa palayan, ang mga sandaling nagkukwentuhan sila sa ilalim ng bituin, at ang mga pangarap na kanilang binuo ng magkasama. Magandang hapon po, Ma'am Elena. Magandang hapon po, Dr. Rafael. Parehas nilang payukong pagbati, saka sila natawa ng sabay at nagyakap sa pagkakasabik sa isa't isa. Kumusta, Len? Gumaganda ka. Nako, Raf, ikaw ang gumagwapo. Siguro ang daming nagkakagusto sa'yo doon, no? Sa tangos ba naman ng ilong mong yan, palagay ko, kahit yung mga kaklase mo dyan sa pagdodoktor, magpapagamot sa'yo, makita ka lang. Maliit na bagay yan. Yabang talaga! Sa mga ganitong sandali, tila bumabalik sila sa pagkabata. Sa mga panahong wala pa silang muwang sa mundo, wala pang iniintindi kundi ang maglaro sa palayan, habuli ng isa't isa at magtampisaw sa batis tuwing hapon. Ngunit ngayon, iba na. Napakarami na nilang pangarap sa buhay at unti-unti na nila itong binubuo at tinutupad. Kamusta ang pag-aaral, Raf? Anong ibabahagi mo sa akin ngayon? Natututuhan mo? Ah, well, mahirap pero sobrang sarap sa pakiramdam. Inspirado ako laging pumasok, mag-aral at magbasa ng libro dahil alam kong marami akong maibabahagi sa ating mga kababayan dito. Kaunting panahon na lang, 1 taon na lang at gagraduate na ako. Nakaka-proud ka, Raf. Sobrang proud ako sa'yo. Sa'yo rin, Len. Proud din ako sa'yo. Nakakatulong ka na sa ating mga kabaryo rito. Alam mo, inspirasyon kita. Gusto ko rin maging katulad mo, mabuti sa mga tao. Ako rin, kapag may mga pasyente na ako, lagi akong tutulong sa kanila. Galingan mo pa, Raf. Oh, heto, paborito mong hopya. Ube yan. Wow, salamat! Kilalang kilala mo talaga ako. Sabay nilang kinain ng paboritong hopya. Kakatakam, napakalinamnam. Katamtaman lamang din ang tamis. At inabutan din ni Rafael si Elena ng paborito niyang buko juice. Malamig pa at nakakapawi ng pagod sa maghapong pagtuturo. Buti pala may libre kang oras, Raf. Ang totoo niyan, Len, kaya ako nagpunta rito para magpaalam. Yung mga researches ko kasi na i-publish sa international medical journals. Nababasa yon ng mga doctors and professors sa ibang bansa.
Ayun, dahil dun, inofferan nila ako ng scholarship sa New York. Doon ako magre-residency program. Ang pinili ko ay pediatrics. Doon, mas mahahasa pa ako. Hindi maipaliwanag ni Elena ang nararamdaman. Una, ligaya dahil sa mga mata ni Rafael na nakita niyang napakasaya. Ngunit hindi maitago ni Elena sa mga salitang wow at congratulations ang lungkot sa kanyang puso. Tila baga ang mahal niya ay papalayo ng papalayo sa kanya. Kaya naman hindi na napigilan ni Elena ang sarili na itanong, pero akala ko ba nais mong makatulong sa ating mga kababayan? Bakit kailangan mo pang pumunta sa ibang bansa? Hindi ka ba makakapag-residency kahit sa Maynila? Yan nga ang dahilan kung bakit gusto kong tanggapin ang offer sa akin sa New York. Mas marami akong matututuhan doon, Lenlen, na mas makakatulong pa sa ating bayan. Mas marami akong makikilalang mga doktor na mas makatutulong din sa atin. May connections ako na maaari nating hingan ng tulong para sa ating bayan kapag natuloy ako doon. Napatitig si Elena kay Rafael. Sa dami ng pagkakataong pinangarap niyang maging malapit sa kanya, bakit parang sa bawat hakbang ni Rafael patungo sa tagumpay, siya naman ang naiiwan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o masaktan. Ngunit sa kanyang puso, ang pinakamahirap ay ang pagpapaalam sa taong matagal na niyang minahal. 2 araw matapos ang pagkikita nila ni Rafael, nabalitaan ni Elena na lumuwas ulit ang kanyang kababata at matagal nang iniibig, papuntang Maynila. Wala siyang natanggap na paalam, walang kahit anong bakas na nag-iwan nito ng mensahe. Tanging ang pag-uusap na lamang nila sa puno ng mangga noong makalawa. Habang papasok sa paaralan, pilit niyang isinasantabi ang lungkot na bumabalot sa kanya. Ngunit tila ba nadarama ng kanyang mga estudyante ang lungkot sa kanyang mga mata. Ma'am Elena, magandang umaga po. Okay lang po kayo? Tanong ni Abby, isa sa kanyang masisipag na estudyante. Napangiti naman si Ma'am Elena. Magandang umaga, Abby. Oo naman, okay naman ako. Bakit mo naman natanong? Mukha bang hindi ako okay? Opo ma'am. Parang ang lamlam ng mga mata niyo po. Sagot ng bata habang sinisipat ang kanyang mukha. Umiyak po ba kayo, ma'am? Sabat naman ang isa pang estudyante na nagkataong dumaraan sa pasilyo. Natawa na lang si Elena, pilit ding ikinukubli ang totoong damdamin. Naku, kayo talaga. Hindi napuyat lang ata ako sa paggawa ng lesson plan. Maganda ang topic natin ngayon. Kung noong nakaraan ay tungkol sa puso, ngayon naman ay tungkol sa utak o sa brains natin. Si ma'am talaga kahit kailan, pag-aaral pa rin ang iniisip. Biro ng isa sa mga bata habang sabay-sabay silang pumapasok sa silid-aralan. Sa kanyang pag-upo sa harapan ng klase, pinakalma niya ang sarili. Alam niyang hindi siya dapat magpadaig sa lungkot. May responsibilidad siyang tinanggap, na iyon ay ang magturo, ang magbigay kaalaman sa mga batang nasa harap niya ngayon. Bago tayo magsimula sa bagong aralin, repasuhin muna natin ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ayos ba yon? Opo! Sagot naman ng kanyang mga estudyante. Okay, ano na nga ang ating tinalakay noong Biyernes? Sabay-sabay na nagtaasan ng kamay ang kanyang mga estudyante. Mama ko po! Napangiti siya sa kanilang sigasig. Sige, Miguel, ikaw ang sumagot. Tungkol po sa mabuting nagagawa ng puso sa ating katawan. Nagdadala po ang ating puso ng dugo na may dalang oxygen at mga sustansya patungo sa iba't ibang parte ng katawan po natin. Very good, Miguel. Bukod sa puso, ano pa ang ating natalakay? Ma'am, ako po! Sabik na sabi ni Abby.
Okay, sige, Abby. Siyempre, ma'am, may dinadaanan po ang dugo. Yun po ang mga ugat. Mayroon pong tatlong klase ng ugat: arteries, veins, at capillaries. Napakahusay, Abby! At ano na nga ulit ang tawag sa sistemang ito? Cardiovascular system po! Sabay-sabay na tugon ng mga bata. Napangiti si Elena. Ang kasiglahan ng mga estudyante niya ang nagbigay sa kanya ng lakas sa araw na ito. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa nervous system. May ideya ba kayo kung ano ito? Tungkol po ba yan sa kapag ninenervyos po tayo, ma'am? Tanong ni Min. Oo, konektado naman. Salamat sa iyong sagot, Min. Okay, ang nervous system ay binubuo ng utak, spinal cord, at nerves. Ang utak natin ang nag-uutos sa ating katawan kung ano ang dapat gawin. Halimbawa, kapag may nakita tayong kaibigan, sinasabi ng utak natin sa ating katawan na ngumiti tayo. O kapag may dumaan na aso at natakot tayo, ito rin ang nagpaparamdam sa atin ng kaba o ng nerbiyos o ng takot. Ma'am, ano po ba ang dapat masunod? Puso o utak? Tanong ni Aubrey. Napatawa si Elena. Nako, parang hindi na tanong ng mga bata yan. Advance na talaga kayong mag-isip, ha? Kasi ma'am, sabi ng puso ko gusto kong bilhin yung laruan na matagal ko nang gusto. Pero ang sabi naman ng utak ko, wag muna kasi baka walang kitain si tatay sa anihan. Mas mabuti pang ipambili na lang namin ng pagkain. Napangiti si Elena. Napakahusay mo, Aubrey. Magaling kang magtimbang ng gusto at kailangan. Sa buhay, minsan, kailangan nating unahin ang mas mahalagang bagay. Pagkasabi niya nito, napabuntong hininga siya. Napakadaling sabihin, pero napakahirap kapag sa'yo na mismo nangyayari. Hindi lang pala matatanda ang nagsasakripisyo, kundi pati na rin ang mga batang tulad ng kanyang mga estudyante. Hinuhubog ng pagsubok upang lumaking disiplinado. Pagka-uwi niya, may nakita siyang sobre sa kanyang study table. Nang buksan niya ito, isa yung confirmation letter mula sa isang universidad na natanggap siya. Natanggap siya sa programang Masteral in Elementary Education at may 50% na scholarship. Napaluha siya sa tuwa. Isang panibagong oportunidad ito upang lumago bilang guro. Pamasahe at natitirang tuition fee na lang ang kanyang iintindihin. Ngunit, paano siya makakarating sa bayan tuwing Sabado kung saan ginaganap ang klase? Kinabukasan nga, habang naglalakad papuntang bayan upang sumakay ng sasakyan, may humintong motor sa kanyang tabi. Good morning po. Pupunta po ba kayo sa bayan? Bati ng isang lalaking hindi pamilyarang mukha. Napatingin siya, matikas ang tindig nito. May magaan ngunit maamong ngiti. Mabango at tila ba nadadala ng malamig na simoy ng hangin ng amoy ng kanyang pabango. Hello po. Opo, sir. Papunta nga po ako ng bayan. Sabay na po kayo sa akin. Mahaba pa po ang lalakarin ninyo. Konti lang po ang sasakyang dumaraan ngayon. Baka mahuli pa kayo sa pupuntahan ninyo. Naku, nakakahiya naman po. Sige na po, ma'am. Lagi naman po ako may extra helmet. Napangiti si Elena. O siya, sige po, tatanggapin ko na ang alok nyo. Bali, papunta po ako sa masteral class ko. Tuwing Sabado po ang klase ko. Masters ng ano, ma'am? Teacher din po ba kayo? Ako rin po. Tamang-tama kung gayon nga. Naku, nakakatuwa naman po. Sagot niya habang isinusuot ang helmet. Ako nga pala si Senon, ma'am.
Ako naman po si Elena. Habang bumabiyahe, nagkwentuhan sila tungkol sa pagtuturo. Si Elena ay nagtuturo ng iba't ibang asignatura pero nag-major sa science dahil na rin sa inspirasyon ni Rafael. Si Zenon naman ay major in history pero nagtuturo rin ng ibang subjects. Habang tinatahak nila ang daan, dama ni Elena ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang mukha. Nakakapanatag ng loob. Sa hindi malamang dahilan, parang lumuluwag ang bigat sa kanyang dibdib. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng gaan sa puso niya. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa makarating sila sa unibersidad. Hindi na malaya ni Elena na dumaan ng mahigit 2 oras sa biyahe. Salamat po, Sir Zenon, sa pagsabay po sa akin. Hulog po kayo ng langit. Walang anuman po, Ma'am Elena. O siya, sige po. Dito ako sa Secondary Education Building. Sige po, Sir Zenon. Dito naman po ako sa Elementary Education. Pagkatapos ng klase, lumabas si Elena sa gusali ng unibersidad. Habang naglalakad siya patungo sa waiting shed, napatigil siya nang makita ang pamilyar na figura na nakasandal sa poste, na nakangiti rin sa kanya, si Zenon. Sabay na ulit tayo, Ma'am Elena? Biro nito habang inaabot ang bag niya. Napangiti si Elena. Ma'am talaga? Para namang estudyante kita. Pero sige, sasabay na ako ulit, Sir Zenon. Sabay silang naglakad patungo sa sasakyan ni Zenon. Habang nasa biyahe, mas naging komportable na si Elena sa pakikipag-usap. Napansin niya kung paano masiyahin si Zenon. Palaging may kwento at tila may natural na kakayahang magpagaan ng loob. Pagdating sa bahay ni Elena, natanaw niya ang kanyang ina sa pintuan. Nakangiti habang tinitingnan sila. Bumaba siya ng motor at lumapit sa ina. Anak, mukhang may inililihim ka sa akin. Biro nito na may pilyang ngiti. Nagtaka si Elena at sinabing, Po? Ginaya ng ina ang tono niya. Salamat sa pagsabay. Ingat sa biyahe, ha? Napakurap si Elena, saka natawa ng mapagtanto ang ibig sabihin ng nanay niya. Ay, nako, Nay. Si Sir Zenon po iyon. Anak siya ng kumpare ni tatay. Hindi siya rito nag-aral ng kolehiyo. Sa Manila yata, kung tama ang pagkakaalala ko. Nadaanan niya ako kanina habang naglalakad patungong bayan, kaya isinabay na niya ako. Sino bang tatanggi sa grasya, Nay? Nako, napaka-defensive mo naman, anak. Wala naman akong sinabing masama. Natatawang sagot ng ina. Saka isa pa, nasa hustong gulang ka na. Nag-aalala lang kami ng tatay mo, baka hindi na kami magkaapo sa'yo. Napailing si Elena. Naku, Nay, marami na ho kayong mga apo. Yung mga estudyante ko ho. Iba ang galing sa'yo, anak. Basta tandaan mo, narito lang kami para suportahan ka. Alam naming mabuti kang bata. Proud na proud kami sa'yo. Napangiti si Elena. Salamat, Nay. Pasok na po ako sa kwarto. Pagpasok niya, napangiti siya habang nakatitig sa kisame. Baliw na yata ako. Bulong niya. Totoo nga ang kasabihang may umaalis at may dumarating. Pero syempre, hindi ganoon kadaling kalimutan si Rafael. Dumaan ang mga buwan, lagi nang sabay umuwi sina Elena at Zenon. Mas naging malalim ang kanilang pag-uusap, lalo na tungkol sa kanilang propesyon bilang guro. Bakit mo gustong maging guro, Zenon? Tanong ni Elena habang nasa biyahe. Napatingin si Zenon sa malayo bago sumagot. Ah, yaan ba? Noon, noon kasi isa akong batang hindi alam kung paano mangarap. Pero dahil sa isang guro, nagkaroon ako ng direksyon. Gusto kong maging ganon para sa iba. Napangiti na lang si Elena. Ganon din ako.
Lumaki akong naniniwalang ang edukasyon ang tanging yaman na hindi mananakaw. Gusto kong maging gabay ng mga batang tulad ko noon na walang masyadong tiwala sa sarili. Ang ganda ng pananaw mo, Elena. Siguro kaya tayo pinagtagpo. Pareho tayong may hangaring tumulong. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling yon, alam nilang mas lumalim pa ang kanilang koneksyon. Isang hapon habang nasa biyahe pa uwi, nagdesisyon si Zenon na dumaan sa isang lugar kung saan matatanaw ang napakagandang tanawin ng bundok sa paglubog ng araw. Huminto siya sa gilid ng daan at bumaba sila ng sasakyan. Bakit tayo huminto? Tanong ni Elena. Gusto ko lang mas matagal kitang makasama sa ganitong pagkakataon. Sagot ni Zenon habang nakatingin sa kanya. Elena, pwede bang manligaw? Nagulat si Elena ngunit hindi niya maikakaila na nahulog na rin ang loob niya kay Zenon. Napatingin siya sa malayo, sa lumulubog na araw, bago bumaling muli kay Zenon. Sige, pwede. Napangiti si Zenon. Salamat, Elena. Hindi kita bibiguin. Naging opisyal silang magkasintahan. Sabay silang pumapasok sa klase, nag-aaral at naging thesis mates pa nga. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang sakit na iniwan ni Rafael. Naramdaman ni Elena na hindi pala kailangang piliin sa pagitan ng pag-ibig at pangarap. Pwede palang sabay. Minsan, sa klase ni Elena, napansin ng mga estudyante niyang masaya siya. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga gamit, biglang may kumatok sa pinto. Sino pa nga ba? Di si Zenon. Ma'am Elena, susunduin na kita. Nagbulungan ng mga estudyante. Ay, si Sir pala. Kayo po ba ang dahilan kung bakit masaya si Ma'am? Napatawa si Zenon. Mukhang nahuli niyo ako. Oo, ako nga. Napatingin si Elena sa kanya. Nako, baka lumaki ang ulo mo dyan. Nagtawanan ng mga estudyante. Sir, alagaan niyo po si Ma'am, ha? Oo naman, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sagot ni Zenon habang nakangiti kay Elena. Napayuko si Elena, ramdam ang init sa pisngi niya dahil sa kilig. Hindi niya akalain na muli siyang magiging masaya at sa pagkakataong ito, kasama ang isang taong kayang sabayan siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagsabay. Hindi inaasahan ni Elena na ang simpleng kabutihang loob ni Zenon ay mauuwi sa isang bagay na mas malalim, mas makahulugan. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malapit sila sa isa't isa. Madalas nilang pag-usapan ang kanilang mga pangarap, kung paano nila nais makatulong sa mga batang tulad nila noon, mga batang nangangailangan ng gabay at inspirasyon. Alam mo, Elena, bata pa lang ako, gusto ko nang maging guro. Parang ito na talaga ang calling ko. Sabi ni Sanon, isang gabi habang magkasabay silang pauwi. Talaga? Ako rin naman, lumaki akong may mga guro na hindi lang nagtuturo, kundi gumagabay. Gusto kong maging ganon para sa iba. Sagot ni Elena. Kaya mo yan. Kitang-kita ko kung gaano ka kahusay. Ang saya siguro ng mga estudyante mo, lalo na't lagi kang nakangiti. Naku, minsan nga napapagod din ako. Pero kapag nakikita kong natututo sila, parang nawawala lahat ng pagod ko. Gano'n naman talaga. Hindi madali, pero sulit. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita si Elena. Simula nang umalis ako papuntang US para sa aking residency. Hindi ko na siya nakausap ng maayos. Well, alam kong busy rin siya sa kanyang masteral. Pero hindi ko akalaing makikita ko siyang may kasamang iba. Nang bumalik ako sa Pilipinas para sa isang maikling bakasyon, hindi ko inaasahan ang sakit na mararamdaman ko
nang makita ko siyang kasama ni Senon. Magkasabay silang naglalakad, nagtatawanan, na parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Dati, iniisip ko na si Elena ay palaging nariyan lang, na kung dumating ang tamang oras, kung handa na ako, siya pa rin ang nariyan. Pero mali pala ako. Kumusta ka, Elena? Tanong ko sa kanya nang magkita kami sa kaarawan ng aking ama na ipinagdiwang sa Ilocos. Rafael, hindi ko ina-expect na narito ka. Kumusta ang residency mo? Sagot niya, baka sa mukha ang tuwa, ngunit wala na ang dati niyang kislap ng pag-asa. Well, syempre, hindi ko matitiis ang tatay. Ayun, mahirap pero kinakaya. Ikaw, kumusta? Kumusta ang pagmamasters mo? Mabuti rin naman. Mahirap din pero yakang-yaka. Saka lumapit si Senon. Kilala ko siya dahil nagkakasama kaming maglaro ng tumbang preso noong mga bata kami. Pare, kamusta? Grabe, sobrang laki ng ipinogi mong lalo ah. Bati niya sa akin sa bayakap. Napakabolero mo, pare. Ikaw nga ang gwapong-gwapo ngayon. Nakakatuwa naman at ikaw pala ang naging girlfriend ditong si Lenlen. Akala ko hindi na magkaka-boyfriend to eh. Sabay biro ko kay Lenlen. Bro, nagsisisi nga akong ngayon ko lang nakilala si Lenlen. Kasi kung dati ko pa siya niligawan. Napakasipag, napakatyaga, napakabait, napakaganda. At sa narinig kong yun, parang may bumagsak na bagay sa loob ng dibdib ko. Masakit, pero bakit nga ba? Hindi ko inaakala na masakit palang makita ang babaeng gusto mo sa piling ng iba. At hanggang sa nakabalik ako sa US, dala ko ang sakit. Residency life is tough. Long hours, sleepless nights, pressure from attending physicians. Pero mas mahirap kapag may dinadala kang bigat sa puso mo. Sa isang gabi habang naglalakad ako pa uwi mula sa ospital, hindi ko maiwasang isipin si Elena. Ano kaya ang ginagawa niya? Masaya kaya siya? Masaya ba siya kasama si Senon katulad ng kung paano ko siya gustong pasayahin noon? Dati, iniisip kong may oras pa na darating ang panahon na magiging handa ako. Pero eto, nagsisisi ako. Isang gabi habang kausap ko ang kaibigan kong Dr. Dean, napangiti ito nang makita akong tahimik. Still thinking about her, huh? Tanong niya. Yeah, sagot ko. Hindi ko na itinanggi. Dude, you lost her because you hesitated. You know that, right? Napayuko ako. Alam ko naman, alam kong kasalanan ko, pero ano pa bang magagawa ko? Sa isang sulok ng puso ko, umaasa pa rin akong balang araw, magkikita kaming muli. Na kung hindi man ngayon, baka may araw pa para sa amin. Pero para kay Elena, tapos na yata ang kwento namin. At ako, kailangan ko na lang tanggapin na minsan, ang tamang tao ay hahayaan nating mawala sa pagkakataong mapapasayo na sana siya. Hello, Senon, mahal, kumusta? Nakauwi ka na sa inyo? Oo, mahal, kanina pang 6:00. Medyo nahuli lang sa pag-uwi at sa eskwelahan ako nag-check ng mga papel. Ikaw, kamusta ang araw mo? Ganun ba, mahal? Okay naman. Nakakapagod lang din at isinasabay kong gawin ang part ko sa thesis natin. Nga pala, sinisynthesize ko na yung mga sagot ng mga respondents natin. Ikaw, mahal, kumusta yung kalahati? Ito, ginagawa ko na. Siya, sige para hindi na tayo maabalang pareho. Ibaba na muna natin ang tawag. Magkita na lang tayo ulit bukas. Tadaanan kita ulit. Okay, mahal. Paalam. Napabuntong hininga na lang si Elena at napasabing pagod nga lang din siguro si Senon. Tatapusin na lang niya ang kanyang thesis para makapagpahinga na rin siya.
Kinabukasan, "Oh, Ma'am Elena, bakit na-late po kayo? Akala ko hindi na nga kayo papasok." "Naku ma'am, pasensya na, manghihingi ako sa'yo ng notes ng mga hindi ko naabutan kanina. Hindi kasi ako nadaanan ni Sir Senon sa amin eh. Titingnan ko nga siya sa kabilang building." "Ah, ganun ba ma'am? Okay, sige po. Bale, ito ipahiram ko muna sa'yo para maipa-photocopy mo sa library." "Salamat ng marami ma'am. Ibabalik ko mamaya, pagbalik natin dito pagkatapos ng lunch." "Walang problema, Ma'am Elena. Masaya akong makatulong." At pagkatapos na nga ng aming pag-uusap, agad na akong naglakad papuntang kabilang building para tingnan kung nauna na si Senon sa akin. Baka kaya nakalimutan lang akong daanan dahil sa dami ng kanyang iniisip. Halos nakasampung tawag din ako kay Senon pero hindi niya sinasagot ang telepono. Nasaan na kaya siya? Habang napupuno ng tanong ang isip ko, tinatakasan ako ng pag-asa. Mali. Mali itong nararamdaman ko. Tulad ito ng naramdaman ko nung nalaman kong aalis patungong state si Rafael. Senon, nasaan ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Sa atin. Sakto, palabas na yung klase kung saan naroon si Senon. Hello ma'am, pasensya ka na pero narin ba si Sir Senon? Sorry ma'am, hindi ko po napansin. Okay, salamat po. Mabilis na nakalabas ang lahat ng mga master students at wala akong nakita ni Anino ni Senon. Hindi siya nakapasok. Bakit wala man lang siyang pasabi? Muli kong tinawagan ng kanyang telepono pero nabigo akong makakuha ng kanyang sagot. Huwag ko muna sigurong isipin. Isipin ko muna kung paano ko mahahabol ang mga pinag-aralan sa klaseng hindi ko napasukan kanina. Kaya naman nagtungo na lang ako sa library upang ipakopya ang notes ng kaklase ko sa masters. Narinig kong nag-uusap ang ilan ding mga guro rito na kailangang magpasa ng thesis. "Ma'am, sa susunod na linggo na ang thesis defense. Tapusin na natin to ngayon at wala na tayong pagkakataon ulit." Matapos kong marinig ito, lalong nadagdagan ang iniintindi ko. Oo nga, sa susunod na linggo na ang defense. Hindi pa kami nakapaghahanda ni Senon. Kung kailan malapit na, saka pa siya wala. Saka ako na pabuntong hininga na lang. Napakalalim, ma'am ha. Kaya mo yan. Ay nako, salamat ma'am. Nagkakasabay-sabay lang po talaga ang mga intindihin. Nakakatuwa naman at may mga mabubuting tao na nakikiramay sa mga pinagdaraanan ko. Halos 10 minuto lang ang ginugol ko sa pagpapa-photocopy. Nagtungo na agad ako sa cafeteria upang mananghalian ng mabilis dahil re-reviewin ko pa ang notes na pinakopya ko kanina. Napakahirap nga lang intindihin ang pinag-aaralan ko dahil ang dami kong iniisip. Kailan kaya ako makakahinga ng maluwag? Ma'am, ikaw po yung taga Barrio Obrero? Yes ma'am. Alam po ninyo? Oo, natatandaan ko nung nagpakilala tayo. Tara, sabay ka na sa akin nga lang hanggang Barrio Muson lang ako. Naku, sige na nga po ma'am para hindi ako gabihin. Saka ayos lang ma'am, napakalaking tulong na po. Isang oras ko ring paglalakad yun. At habang naglalakbay kami, "Ma'am, wala ata si sir na lagi mong kasabay." "Oo, Ma'am Nona. Bale, may sakit lang siya kaya hindi rin nakapasok." Naku, sana gumaling na siya, ma'am. Malapit pa naman na ang defense. Elena, anong sinabi mo? Nagkasakit? Pero ni hindi mo nga siya nakausap. Tila napakabilis ng biyahe namin at ibinaba na ako ni Ma'am Nona sa Muson. "Ma'am, salamat napakabuti mo. Sobrang laking tulong sa akin." Nako, Ma'am Elena, wala yon. Sa susunod ulit kapag wala pa rin si Sir na nagsasabay sa'yo,
Sabay ka ulit, ito palang number ko. Sa kanya inabot ang maliit na papel kung saan naroon ang numero. Ingat ka, Ma'am Elena. Ikaw rin po, Ma'am Nona. Salamat po. Mabuti na lamang at 3:00 natapos ang huling klase namin. Kung 5:00 pa, malamang sa ginabi na ulit ako sa paglalakad sa daan. Kahit papaano, naibsan naman ang mga intindihin ko dahil sa kabutihan ng mga tao. Salamat na lang talaga. Pero bumabalik pa rin ako sa tanong na nasaan na nga kaya si Salon? Kailangan ko ring magsiguro. Yung ibang resulta ng survey ng thesis namin, isi-synthesize ko na rin. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Salon pero para masimulan ko na rin ang pagsulat ng results and discussion. Batid kong nasaan man si Salon ngayon, makakatulong sa kanya itong gagawin ko. At hanggang sa tumunog ang telepono ko at may tumawag, agad ko itong sinagot. Hello, mahal! Mahal? Ay, teka, hindi si Sino nito? Rafael? Yes, ako nga. Ako na pala ang mahal mo, ah. Sumbong kita kay Sinon yan. Nako naman, sino ba kasi ang mag-aakalang magpapatawag ka? Grabe, masama bang mangumusta? Hindi naman, Raf. Oh, eto okay lang. Ikaw, kamusta? Okay lang din. Iniisip ka. Ha? Ano? Iniisip kayo dyan sa bayan natin. Konti na lang matatapos ng residency ko dito. Wow, congratulations! Ako naman, ito matatapos na rin sa master's. Thesis na lang. Tamang-tama na patawag ka, patulong nga. English eh. Nako, parang hindi ka magaling. Best in English ka nga nung elementary tayo. Tsamba lang yon. Napaka-humble talaga ng best friend ko. Yakang-yaka mo yan ng thesis partner mo. Oh, ano yung buntong hininga na yun? Ha? Bakit pati buntong hininga ko rinig pa ni Raf? Wala. Akala ko kasi matutulungan mo ko. Very hopeless ang tone mo, Lenlen. Nasa na ang strong, independent woman na best friend ko? Nag-abroad. Sarkastiko ko na lang na sinabi. Wow, sinundan ako? Sabi ni Rafael. Baka. O siya, sige nga, Raf. Ang dami ko pang gagawin. Ingat ka na lang dyan lagi. Sige, bye mahal. Nang iinis kong sabi. Parang wrong timing ang pagtawag ko kay Lenlen. Di na nagbabay man lang. Narinig niya kaya yung mahal? Kasarap naman palang tawagin ni Lenlen ng mahal. Pero ano kaya ang problema? Baka naman busy lang siya. Sana lagi siyang masaya. Sana naroon ako para ibsan ang bigat na dala niya ngayon kung mayroon man. Ilang taon na pero hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi siguro talaga mabubura agad yon ng katotohanang may karelasyon siyang iba. Baka hindi na lang din ako siguro mag-asawa. Aalagaan ko na lang ang mga bata na taga sa amin. Sila na lang ang mga magiging anak ko. Good morning, Dr. Romeo Cruz, Dr. Milan Austria, and Dr. Robert Ocampo. I am Elena Ramos, and I will be defending our thesis. Wow, very well crafted ang thesis nyo, Elena. And who is your partner again? Why isn't he or she here? Thank you so much for that, Dr. Romeo. My partner is Mr. Zenon Abuega. However, he failed to finish the thesis with me because of family problems. All right. Congrats on your thesis defense, Miss Ramos. You are passed. Unang tinik na nabunot sa aking dibdib. Hay, kahit papano makakahinga-hinga na rin ako. Nay, Tay, magkakaroon na kayo ng master teacher. Natapos ko nang iligpit ang mga gamit ko at papalabas na ako ng conference room kung saan naganap ang defense. Elena,
Pwede ba tayong mag-usap? Bungad ni Senon. Pagkabukas ko ng pinto, ni hindi pa ako nakakatapak sa labas ng silid. Napatanong ako agad sa sarili, anong mararamdaman ko? Manhid na ba ako dahil sa pagod at labis na pag-aalala? Na sige na lang ako. Sabay kaming naglakad papuntang upuan sa ilalim ng puno. Buti at malilim na. Kumusta? Sa isip-isip ko, tatawagin ko pa ba siyang mahal? Parang hindi na siya ang lalaking nakilala ko. Pasensya na. Naipapasan ko sa iyo ang lahat. Naduwag lang ako. Ako ang may kasalanan. Tagalog ang mga salita ni Senon, ngunit hindi ko maintindihan. Ang tanging alam ko lang, wala na akong nararamdamang sakit. Tama na ata para sa akin ang isang linggong pagbabaliwala niya para maging manhid ako ng ganito. Dahil din ba matagal na ako nasasaktan buhat pa lamang ng kay Rafael kaya sanay na ako. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay mo. Ito ang magpapaliwanag ng katarantaduhan ko. Saka iniabot ni Senon ng isang kwadradong makapal na papel. Tila photo paper ito na nasa kabaliktaran ng nakaimprintang larawan. Hawak ko ngayon ang diploma ko habang nakaupo sa lumang duyan sa harap ng bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin. Ang pangalan ko sa papel, isang patunay ng lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan ko. Dapat masaya ako, di ba? Pero bakit parang may kulang? Mula bata, lagi kong pinapangarap ang maging guro. Gusto kong maging inspirasyon sa kabataan. Gusto kong tumulong sa pamilya ko. Gusto kong magkaroon ng maayos na kinabukasan. At ngayon, malapit ko nang matupad ang lahat ng iyon. Pero parang habang papalapit ako, lalo pang lumalayo ang kasiyahan. Tiningnan ko ang mga dokumentong nakalatag sa kandungan ko. Passport application, visa requirements, job contract. Taiwan. Malayo sa pamilya ko. Malayo sa lahat ng nakasanayan ko. Pero ito lang ang paraan para mabigyan ko ng magandang buhay ang mga magulang ko. Wala akong choice. Kailangan kong lumayo para makalapit sa mga pangarap ko. Tumayo ako at tinipan ng mga papeles. Oras na para ayusin ang lahat. Matagal na akong hindi umuwi sa Pilipinas. Matapos ang residency ko sa New York, sa wakas, tapos na ang matagal na pagsasanay. Dapat excited ako pero hindi ko maramdaman. Parang may bumabagabag lang sa akin. Sa mga gabing pagod ako sa ospital, sa mga araw na nasa pagitan ako ng buhay at kamatayan ng mga pasyente ko, isang mukha lang ang palaging bumabalik sa isip ko. Kay Elena. Mahal ko pa rin siya, pero matagal na kaming hindi nag-uusap. At ang alam ko, masaya na siya sa piling ng iba. Kaya wala akong balak hanapin siya. Pero hindi ko alam na sa pag-uwi ko, magtatagpo muli ang mga landas namin. Sandali, sandali po! Mabilis kong hinabol ang papaalis na bus papuntang Ilocos. Halos mapatid ako sa mga sarili kong hakbang. Hingal na hingal akong sumampa, sabay lapit ng konduktor. Saan po kayo, ma'am? Lawag po, kuya. Okay, ma'am. Ito po ang ticket nyo. Hinagilap ko ang aking wallet, ngunit wala ito sa bag ko. Nataranta ko at kinabahan. Naroon ang lahat. ID, pera, lahat ng mahalaga. Teka lang kuya, nawawala lang po ang wallet ko. Napakunot ang noo ng konduktor. Naku ma'am, lumang style na po yan. Kung di po kayo makakabayad, bumaba na lang po kayo. At biglang nagring ang cellphone ko. Hello? Hello, Ma'am Elena. Napulot ko po yung wallet nyo rito sa fast food. Napaawang ang labi ko sa gulat.
Naku, salamat sir, salamat talaga. Kung gusto niyo po magkita tayo sa bus terminal sa Lawag. On the way rin kasi ako. Pasensya na, nadala ko kasi bigla nang dumating ang sundo ko. Para akong nabunutan ng tinik. Ah, sige po, tamang-tama. Doon din ako papunta. Magkita po tayo ron. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at may mabuting puso ang nakapulot sa wallet ko. Muli kong hinarap ang konduktor. Kuya, may emergency money ako dito sa likod ng cellphone ko. Oh, medyo napahiya siya. Ah, pasensya na po ma'am. Okay lang kuya, pero sa susunod, huwag kang agad manghusga kung hindi mo pa naman alam. At muling umandar ang bus. Sa wakas, makakapahinga na ako sa mahabang biyahe. Pagdating ko sa terminal, agad akong lumibot. Hinahanap ang lalaking nakapulot ng wallet ko. Maya-maya, isang van ang huminto sa harapan ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula roon, bumaba ang isang pamilyar na figura. Napatda ako. Si Rafael? Hindi ko na malayang napalunok ako. Halos 5 taon din nang huli ko siyang makita. Noon, magulo pa ang lahat. Ngayon, narito siya muling nasa harapan ko. Ngumiti siya, may halong kaba sa kanyang mga mata. Iniabot niya ang wallet ko. Ikaw pa lang nakapulot, Raf? Tumango siya. Oo, hindi ko na sana isusoli. Jackpot sana kako. Kaso, nung tiningnan ko, 500 lang ang laman. Kawawa naman kako tapos ikaw pa lang may-ari mas lalo akong naawa. Ganyan ba ang nagagawa ng residency? Nagiging bully? Well, maybe. At dahil nakakaawa ka nga, halika, sabay ka na. Nakakamiss si Raph. Siyang siya pa rin. Minsan pupurihin at bobolahin ka, kadalasan naman lalaitin ka. Sa buong biyahe, nagkwentuhan kami. Ikinuwento ko ang tungkol kay Senon, kung paano ko siyang inakala na siya na ang para sa akin, at kung paano niya ako iniwan. Pinihit ko ang litratong iniabot sa akin ni Senon. Napapikit ako sa sakit nang makita ang masayang larawan. Isang kompletong pamilya. May sanggol na nagse-celebrate ng unang kaarawan niya. May isang babae at si Senon. Parang sumikip ang dibdib ko. Ito ba ang dahilan? Paano? Bakit? Hindi ko napigilang mapaluha. Ano bang mali sa akin? Ano bang kulang? Bakit lagi akong iniiwan? Naalala ko na naman ang sakit pero ngayon tila humuhupa na. At ang nararamdaman ko ay yung pagmamahal ko kay Rafael mula pa noon na hindi ko alam kung maipagpapatuloy ba ngayon. Matapos ang mahigit 2 oras, nakarating na kami sa baryo. Malamig ang simoy ng hangin, matayog pa rin ang mga punong mangga. Kinabukasan, inaya ako ni Rafael na magmerienda sa ilalim ng punong mangga, kung saan madalas kaming maglaro noong mga bata pa kami. Alam mo, Raf, na-miss ko to, sabi ko habang tumatanaw sa langit sa pagitan ng mga dahon. At ikaw, na-miss din kita. Napatigil ako. Ha? Ngumiti siya. Ang sabi ko, nakakamiss yung dati nating ginagawa. Wala tayong iniintindi noon. Wala pang sakit sa puso. Natawa ako ng bahagya. Oo nga, dati kapag napagod tayo, aakyat lang tayo ng puno ng mangga at kukuha ng mga bunga. Tinitigan niya ako. Lenlen, tumikhim ako at pinilit na lang iniwas ang tingin. Ikaw naman, kumusta ang buhay mo sa Amerika? Kumusta ang mga babaeng may asul o brown na mga mata? Napangiti siya sa kaumiling. Pinakamaganda pa rin ang mga matang Pilipino. Maningning. Bigla akong natigilan. May kung anong kilig na dumaan sa sistema ko. Pero agad kong itinago ito sa pamamagitan ng isang biro. Nasa Pilipinas ka kasi kaya mo lang yan nasabi.
Bumuntong hininga siya. Hindi, Lenlen. Kahit saan ako pumunta, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bilis naman ng oras, Raf. Papagabi na, uwi na tayo. Sabi ko na lang para mapakalma ang puso ko. Ngunit tumayo si Raf at inilahad niya sa akin ang kamay niya. Senyales para alalayan ako sa aking pagtayo. Walang pasubaling inilagay ko ang kamay ko sa ibabaw ng kamay niya at sumunod sa kanya. Nagpunta kami sa kabilang bahagi ng puno ng mangga, nang biglang bumukas ang ilaw sa paligid. May mga nakasabit na maliliit na parol, mga petals na nakakalat sa damuhan, at sa gitna, may ilaw na nakahugis, I love you, Lenlen. Napatingin ako sa kanya. Ano to? Pinaglaruan niya ang sariling daliri. Alam kong marami na akong nasayang na panahon. Muntik ka na ring mawala ng tuluyan. Ngayon, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pwede ba akong manligaw? Tila sumikip ang dibdib ko. Raf, nakangiti siyang tumingin sa akin. Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, wala na ang sakit. Tanging siya na lang ang nakikita ko. Oo, Rafael. Hello, K-Loves! Aminin niyo, kinilig din kayo. Oh, oh, magkukunyari pang hindi. Ipaki-comment yun naman po kung aling scene ang pinaka nagustuhan ninyo at babasahin po namin yan. Lagi lang po kayong tumutok at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo sa K-Love Stories kung saan kay sarap umibig at kay sarap ding makinig. See you next love story po!